A blessed day, learners. Be ready and prepare yourself as we embark, learn, and enjoy this video. This time we study the professional education, Philippine educational system, Philippine education during the New Society, 1972 to 1986. Be safe, and God bless you always. This is Teacher Lumaban YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Philippine education during the New Society, 1972 hanggang 1984. Edukasyon sa Pilipinas sa panahon ng Bagong Lipunan, 1972 hanggang 1984. The education system in the Philippines underwent a number of changes during the New Society period, 1972 hanggang 1984, which was a time of martial law under President Ferdinand Marcos. The government's goal was to reform the education system to make it more relevant to the needs of the country and to promote national development. Ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas ay sumailalim sa ilang pagbabago sa panahon ng Bagong Lipunan, 1972 hanggang 1984, na panahon ng batas militar sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos. Layunin ng pamahalaan na reformahin ang sistema ng edukasyon upang maging mas angkop ito sa mga pangangailangan ng bansa at isulong ang pambansang kaunlaran. Some of the key changes that were made during this period include: ang ilan sa mga pangunahing pagbabago na ginawa sa panahong ito ay kinabibilangan ng the introduction of a new national curriculum that emphasized moral values, relevance, and bilingualism. Ang pagpapakilala ng bagong pambansang kurikulum na nagbibigay diin sa mga pagpapahalagang moral, kaugnayan, at bilingualismo. The establishment of the Ministry of Education and Culture, MEC, which was responsible for overseeing the education system. Ang pagtatatag ng Ministry of Education and Culture, MEC, na responsable sa pangangasiwa sa sistema ng edukasyon. The creation of the National College Entrance Examination, NCEE, which was a standardized test that all high school graduates had to take in order to be admitted to college. Ang paglikha ng National College Entrance Examination, NCEE, na isang standardized test na kailangang kunin ng lahat ng high school graduates para makapasok sa kolehiyo. The expansion of vocational and technical education programs. Ang pagpapalawak ng mga programa sa edukasyong bokasyonal at teknikal. The establishment of the Professional Regulation Commission, PRC, was responsible for regulating the practice of licensed professions. Ang pagtatatag ng Professional Regulation Commission, PRC, ay may pananagutan sa pagsasaayos ng pagsasagawa ng mga lisensyadong propesyon. These changes had a significant impact on the Philippine education system. The new curriculum helped to improve the quality of education, and the NCEE helped to ensure that only the most qualified students were admitted to college. The expansion of vocational and technical education programs provided more opportunities for students to learn skills that would help them find jobs. Ang mga pagbabagong ito ay may malaking epekto sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Ang bagong kurikulum ay nakatulong upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon, at ang NCEE ay tumulong upang matiyak na ang pinakakwalipikadong mga mag-aaral lamang ang nakapasok sa kolehiyo. Ang pagpapalawak ng mga programa sa bokasyonal at teknikal na edukasyon ay nagbigay ng mas maraming pagkakataon para sa mga mag-aaral na matuto ng mga kasanayan na makakatulong sa kanila na makahanap ng mga trabaho. And the establishment of the PRC helped to protect the public from unqualified professionals. At ang pagtatatag ng PRC ay nakatulong upang maprotektahan ng publiko mula sa mga hindi kwalipikadong propesyonal. However, the education reforms of the New Society period were not without their critics. Some people argued that the new curriculum was too ideological and that it did not adequately prepare students for the workforce. Others argued that the NCEE was unfair to students from poor families who could not afford to pay for test preparation classes. And still others argued that the expansion of vocational and technical education programs led to a decline in the quality of general education. Gayunpaman, ang mga reforma sa edukasyon sa panahon ng Bagong Lipunan ay hindi walang mga kritiko.
Ang ilang mga tao ay nagtalo na ang bagong kurikulum ay masyadong ideolohikal at hindi ito sapat na naghahanda sa mga mag-aaral para sa workforce. Ang iba ay nangatwira na ang NCEE ay hindi patas sa mga mag-aaral mula sa mahihirap na pamilya na hindi kayang magbayad para sa mga klase sa paghahanda ng pagsusulit. At ang iba pa ay nagtalo na ang pagpapalawak ng mga programa sa edukasyong bokasyonal at teknikal ay humantong sa pagbaba sa kalidad ng pangkalahatang edukasyon. Despite these criticisms, the education reforms of the new society period had a lasting impact on the Philippine education system. The new curriculum, the NCEE, and the expansion of vocational and technical education programs all helped to improve the quality of education and to make it more relevant to the needs of the country. Sa kabila ng mga kritisismong ito, ang mga reforma sa edukasyon sa panahon ng bagong lipunan ay may pangmatagalang epekto sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Ang bagong kurikulum, ang NCEE, at ang pagpapalawak ng mga programa sa edukasyong bokasyonal at teknikal ay lahat ay nakatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon at upang mas maging angkop ito sa mga pangangailangan ng bansa. Aim, for National Development. Layunin, para sa pambansang kaunlaran. Curricular changes in elementary education. Mga pagbabago sa curricular sa edukasyong elementarya. A. Focused on the 3 R's. Nakatutok sa tatlong mga R. B. Integration of values in all learning areas. Integrasyon ng mga halaga sa lahat ng mga lugar ng pag-aaral. C. Emphasis on mastery learning. Diin sa mastery learning. Curricular changes in secondary education. Mga pagbabago sa curricular sa edukasyong sekundarya. A. Increased time allotment. Nadagdagang paglalaan ng oras. B. YDT and CAT introduced as new courses. Ang YDT at CAT ay ipinakilala bilang mga bagong kurso. C. Elective offerings as part of the curriculum. Mga elektibong handog bilang bahagi ng curriculum. Made education relevant to the needs of the changing world. Ginawang may kaugnayan ng edukasyon sa mga pangangailangan ng nagbabagong mundo. Bilingual education policy, use of English and Filipino as media of instruction in specific learning areas. Patakaran sa edukasyong bilingual paggamit ng Ingles at Filipino bilang medium ng pagtuturo sa mga partikular na larangan ng pag-aaral. Aims of education in the Philippines based on the 1973 Constitution. Mga layunin ng edukasyon sa Pilipinas batay sa 1973 Constitution. Foster love of country. Itaguyod ang pagmamahal sa bayan. Teach the duties of citizenship, and ituro ang mga tungkulin ng pagkamamamayan, at develop moral character, self-discipline, and scientific, technological, and vocational efficiency. Paunlarin ang moral na katangian, disiplina sa sarili, at kahusayan sa siyensya, teknolohikal, at bokasyonal. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic on professional education, Philippine educational system. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.